Ayun, bubuksan na natin yung RTD. Kakalibrate natin. Isa-simulate natin ang RTD. Bali ang reading nito, tingnan natin ang reading. Pinoy Calibration Master. Pinoy Calibration Master. Calibration Master. Pinoy 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 Calibration Master. Ayun, magkakalibrate tayo ngayon ng chart recorder. Yung chart recorder natin na ito. Ito yung indicator niya. 29.8 ang reading. Ayan, nagre-reading siya. Ito ang graph. Ayan, nasa 30 ang reading. Graph. Honeywell na to. Ayan, Honeywell. True line. Honeywell True line. Series TR45AR. Tapos ang sensor niya nandun. Ayan. Ito. Ito yung sensor niya. RTD PT100. Ayan. Sa-simulate natin siya ang RTD. Parang nagka-calibrate lang tayo ng controller nito. Ayan. Yan pala, yung RTD na yan, yan yung nagre-reading ng temperature sa loob ng retort. Ayan, itong retort. Itong retort na to, dito nilalagay yung mga can goods, kagaya ng mga sardinas, mga basta can good, corn beef, mackerel, mga ganon. Ganyan nilalagay dyan. Ganito ang load yan. Hirap kasan. Ayan, sa loob. Tingnan natin tong isa. Diyan nilalagay yung mga dilata. Itong RTD na to, yung nire-reading niya, ibabato niya doon sa Honeywell chart recorder. Ayan, dito. So, bali ang temperature ng nare-read na RTD na yan, 29.8 ngayon. 29.8. Tapos, ito naman, kapag naka-reading na to ng galing sa RTD, ibabato niya naman yung control dito sa control valve. Ayan, yung control valve. Dito. Ayan, dyan. Tapos ito ngayon yung mag-open close ng steam para mapainit niya yung loob nito. Bali kinokontrol niya. Final control siya. Ang nagko-control talaga yung Honeywell na chart recorder. Bali pag reading yan, for example, ang RTD, ang set point nila ay 100. E di 100 ang set point. Hanggat hindi pa nagwa 100 degrees Celsius, tuloy-tuloy lang ang bukas ng valve, open. Tuloy-tuloy ang 100. Tuloy-tuloy lang ang open hanggat hindi pa 100 ng valve. Kaya yung init niya, yung steam niya, tuloy ang pasok dito sa retort. Ngayon, pag nag 100 na, bali yung init niya na re-reading niyang RTD na yon. Nare-reading nitong RTD. Ngayon, pag nag 100 na, liliit ang butas nitong control valve. Ang nade-detect niya, 4 to 20. 4 to 20 galing sa Honeywell. Nung Honeywell ay, ang nare-receive niya ay temperature
Tapos release output niya ay 4 to 20 papunta dito sa control valve. Tapos kapag na-meet niya na yung 100 degrees Celsius, kunwari yun ang set point niya, mare-regulate siya dito. Control valve, mare-regulate niya. Ayan, ito yung valve niya. Mare-regulate niya. Pag bumaba sa na 100, lalakas, magbubuka. Tapos, o lalakas ang butas o lalaki ang butas. So, kaya makakapagdagdag pa siya ng init. Ngayon, pag na-meet niya yung 100, delete yung opening. Tama, opening nga pala tawag. Bali nilalaro-laro niya lang dito para ma-maintain niya yung takbo, yung temperature na 100 degrees Celsius dito sa loob ng record. Ayun, bubuksan na natin yung RTD. Kakalibrate natin. Isa-simulate natin ang RTD. Bali ang reading nito, tingnan natin ang reading. Reading nito actual ay 29.8. Ayan, 29.8. Tapos buksan natin dito. Ang camera. Ilay mo lang kanya. Alta ang nila. Ano ng tester tsaka ng screwdriver. Ipatong mo na lang dito. Oh. Ito yung RTD. Itong RTD na to ay RTD PT100. 3-wire. Ayan. Kung makikita nyo, ang sensor niya ay kung nakikita nyo yung terminal, meron siyang sensor na 3-wire. Itong puti. Yan yung B. Yan, dalawang puti. B yan. A yung red. Yun yung RTD niya. Tapos itong wire na to, ito yung papunta sa HMI. Sa chart recorder. Yan, tatanggalin natin tong wire na yan papunta sa HMI. Sa chart recorder. Tandaan natin, ang red ay red ay nakakabit sa red, tapos yung white nakakabit dito. Okay lang magkapalit ng dalawa, walang problema dyan kasi BB yan, short naman yan. Ito ang hindi dapat mapalitan, kaya yung red sa red. Yung reading natin kanina doon, ilan na? 28.7. 28.7 na. Yun lang problema dito. Tanggal na. Walang terminal logs. Ayun, natanggal na. Hindi wala nang reading yung doon sa Honeywell. Natanggal yan. Tingnan mo Alan kung may reading doon video mo. Kung natanggal yung reading.
Wala? Ngayon, be-verify lang natin tong RTD para mapakita ko rin. Ito kasi ano to, RTD PT100. Papakita ko kung paano mag-test ng RTD PT100. Hirap din dito. Hirap dito, walang terminal logs. Yan. Testing natin. Ito reading niya. 30.59. 30.51. Yung actual niya. Hindi siya same doon sa reading sa Kakile. Yan, okay. Ulit lang tayo. Ang reading natin ay 29.8 doon sa Honeywell. Medyo lumapit na siya. Ngayon 29.85 na. Umabol siya kasi nag-stabilize na siya. Ng 29.8. Halos same yung nare-read nito. Yung nare-read ng Honeywell at itong ating Flock 76, halos same lang. Ngayon, papakita ko lang sa inyo kung bakit ito PT100. Ito yung isang tester natin. Resistance ng nare-read nito. Dito. Ayan. Ibig sabihin, yung 29.8 na nare-read natin dito ay 111.8 resistance niya. Pag PT100, ang resistance output nun ay nasa 100 ohms at 0 degree Celsius. Ngayon, kung sobra siya sa 0 degree Celsius, doon tataas din yung resistance niya. Kaya ito ay 111.8. Tingnan nyo kung same ba siya sa 20 ilan nga yung reading natin kanina? 20 ano? Oh, yun. Tingnan nyo yung 29.8 kung ano yung equivalent niya sa ohms. Pero itong result natin dito ay 111.8. Tingnan nyo kung magkapareho. Okay. Ngayon naman papatuhan natin ng signal. Magsa-source tayo sa Honeywell. Source RTD PT100 PT. Yan. Ginamit ko na yung ilaw. Minsan hindi ko ginagamit yung ilaw para hindi agad malobat. Source RTD PT. Yan, 100. Patay natin ilaw. Gawin natin, ang set point dito ay ano, nila ay 117 at 108 ano sir? 108 at 117 ang kanilang set point. 108 at 117. Ayan. 108. Ngayon, inaasahan natin yung reading ng Honeywell ay 108. Tingnan natin kung 108. Let's get it. Hindi ko pala nakakabit. Ay, hindi ko pala nakabit. Nandito pala sa sensor. Ilagay pala natin doon. Ito yung short. Ito yung BB. Ito yung white. BB. Tapos ito yung A. 108. Kailangan makikinig dito lang. 108 ang binaganda. 108 ang RP.
Hindi pala nakaka-repair yan. $170. Hintayin lang natin kasi ayan. 108 na. Oh, 108 ng reading natin. Oh, 107.9. Alam mga habol pa yan sa 108. Oh, tapos pakita mo tong graph. Ito yung graph niya, nasa 108 na rin. Ayan, oh. 110 to eh. 8, 9, 10. Di, yung may dot na yun, yun yung reading niya. Ito. 8 yan. Pakita mo. Ayan. Ayan, mag-focus. Yan, basta yung may dot na yan. Yan, 108. Tapos ano, gagawin kong 100. 170. Ano? Basta na lagi naka-source 117. Ito pa lang natin. Tapos 117. PT100 yan tandaan nyo yan. 117. Tapos naka PT100. Tapos source mo ay naka-source. Tapos dito yan naka-connect. Ito naka-connect. RTV yan. Doon yan naka-connect. Sige, kaya mo doon. Kayo lang mo kami. Hindi na ano. Yan po. Okay, tapos hindi yung napatarip yan. Nag ko sila. Yan ang reading natin. 117.2 sa 117. Tapos sa 108 tapos 117.2. Tapos ito na yung reading niya. Ayan na. Yung may dot kanina. Ayun na. Sa 170 na. 17, 18, 19, 120. Yan. Yan yung reading. Uy, okay na. Ibalik ka natin. Dito ka. Panggalin na natin. Balik natin ang maayos. Tapos dapat ito yung nakakabit doon. Kasi yan yung metal nung connected sa TV. Hindi nasa gitna nitong ano na to, washer na to, washer. Wala sa gitna. Kailangan kapit. Tamang higpit lang. Wag sobrang kasi baka naman sira yung terminal. Tamang gudat lang. Kasi ito okay lang yan kahit magkapalit para walang reading. Ay, mali.
Siguraduhin nyo na hindi yan maluwag. Kasi pag maluwag, tatalon pa rin ang rim yan. Nag-iiba-iba. Resistant kasi yan. May ibang resistance kapag hindi masyadong dikit. Kasi ito, okay na yan. Kahit magatot lang. Walang problema din. Hit na. Kailangan hindi maluwag. Stop pa natin. Yun lang reading ko. What's like ano? 28.5 29.7. After the 29.5 Yan, okay na. O yan, halos bumalik naman siya. Ayun na, humahabol lang yan. Humahabol lang yan. Pero nabalik na natin. Kailangan, pagkatapos yung ma-simulate, kailangan babalik yan sa dati. Yung reading, hindi man masyadong malapit. Kasi nag-iiba-iba naman yung temperature. Pero halos dapat naglan, 29. Kung kanina ay 29.8 or 29.9, dapat babalik yun doon. O tapos yung dot niya, kanina 110, yung 20, ngayon nandun na ulit. Nasa 30 na. Ano. Kasi ang range nito kasi 30 to 130. Ayan. Ano na yung dot niya sa 30. Yan, dot niya. No, okay na yan. Subscribe Naaman, KO Masters.